Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang development sa maritime security ng Pilipinas. Sa kauna-unahang pagkakataon, opisyal nang kinumpirma ni PCG Chief Admiral Ronnie Hill Gavan na sasali ang Philippine Coast Guard sa susunod na Rim of the Pacific Exercise o RIMPAC. Ito ang pinakamalaking maritime exercise sa buong mundo, pinangungunahan ng United States Pacific Fleet, at taon-taong dinadaluhan ng 12 dosenang bansa mula sa iba't ibang panig ng mundo. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa Pilipinas? Bakit ito mahalaga? At paano mababago nito ang kakayahan ng ating Philippine Coast Guard para harapin ang mga hamon lalo na sa West Philippine Sea? Yan ang sasagutin natin ngayon. Simulan natin sa pinakaugat ng balita. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ayon sa naging pahayag ni Admiral Ronnie Hill Gavan, opisyal nang naimbitahan at confirmed ang paglahok ng PCG sa RIMPAC. Historically, ang Philippine Navy ang regular na dumedalo sa RIMPAC, pero ito ang unang beses na isang civilian maritime agency at uniformed service tulad ng PCG ang magiging bahagi ng napakalaking military at Coast Guard exercise na ito. Ibig sabihin, hindi lang pagpapakita ng bandila kundi pagpapakita ng pagbabago sa maritime strategy ng bansa. Ngayon, ano ba ang RIMPAC? Ang Rim of the Pacific Exercise ay isang biennial maritime exercise na ginagawa sa Hawaii at sa iba pang bahagi ng Pacific. Dito nagtitipon-tipon ang mga Navy, Air Force, Marine units, at Coast Guard mula sa higit 20 bansa. Dito nila time-test ang interoperability, ibig sabihin, gaano kahusay na makapagtrabaho ng sabay-sabay ang iba't ibang bansa sa ilalim ng iisang objective. Kasama dito ang maritime interdiction training, disaster response, search and rescue, anti-submarine warfare, humanitarian assistance, at iba pa. Sa tagal ng RIMPAC, unang beses pa lang sasali ang Philippine Coast Guard. At ito ang isa sa pinakamalaking simbolo ng lumalakas na international exposure ng PCG. Pero bakit ngayon? Ngayong tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea, mas lumalakas ang pangangailangan ng Pilipinas para magkaroon ng mas malalim na pakikipag-ugnayan sa mga bansa na may parehong pinapahalagahan, ang freedom of navigation, rule of law, at maritime stability. Sa nakaraang mga buwan, ilang insidente ang nangyari sa WPS, kabilang ang dangerous maneuvers ng Chinese Coast Guard, paggamit ng jet ski harassment, water cannon incidents, at reckless blocking operations. Dahil sa paulit-ulit na ganitong aksyon, lumalakas ang panawagan sa Pilipinas na paigtingin ang capability building, international cooperation, at modernisasyon ng PCG. Ang pag-imbita ng PCG sa RIMPAC ay hindi aksidente. Isa itong indikasyon na kinikilala ng international maritime community ang malaking papel ng Philippine Coast Guard sa regional security. Kung tutuusin, over the years, naging mas aktibo ang PCG sa international engagements. Katulad na lang ng trilateral activities with the US, Japan, at Philippines, ang exercises with India, Australia, at Vietnam, at ang sunod-sunod na capacity building support mula Japan Coast Guard, US Coast Guard, at European Union Maritime Security Program. Kaya ang pagdating ng PCG sa RIMPAC ay hindi lang simpleng training. Isa itong pagsali sa grupo ng mga bansa na seryoso sa pagpapanatili ng seguridad sa Pacific. Pero ano naman ang makukuha ng PCG sa pagsali sa RIMPAC? Una, interoperability training. Sa kasalukuyan, madalas mag-operate ang PCG kasama ang US Coast Guard sa West Philippine Sea. Pero iba pa rin kapag nakapag-training sila sa mas maraming bansa sabay-sabay. Maiintindihan nila ang iba't ibang operational protocols, radio discipline, maneuvering standards, at command coordination na ginagamit ng mga bansa tulad ng US, Japan, Australia, Canada, South Korea, at iba pa. Ikalawa, exposure sa large-scale maritime operations. Ang RIMPAC ay hindi maliit na ehersisyo. Ito ay may kasamang convoy escorts, maritime interdiction simulation, search and rescue sa large theater, at disaster response na pang-international scale.
Para sa PCG, malaking bagay ito, lalo na't madalas silang humarap sa malalaking sakuna tulad ng bagyo, oil spill, at maritime accidents. Ikatlo, confidence building. Hindi na bago na sinusubok ng ibang bansa ang lakas ng Pilipinas pagdating sa maritime enforcement. Sa pagsali ng PCG sa RIMPAC, makikita ng mundo na handa ang Pilipinas na makipagtulungan at makipag-operate kasama ang pinakamalalakas na maritime forces sa mundo. Ikaapat, modernisasyon. Hindi may kakaila na mabilis ang modernization pace ng PCG. May mga paparating pang 77-meter MRR-VAS mula Japan, bagong training vessels, upgrade sa command centers, at mas malalakas na equipment para sa maritime domain awareness. Ang pagtanggap sa kanila sa RIMPAC ay malinaw na indikasyon na ang Pilipinas ay nakikita na bilang isang maritime partner na palaging handang mag-develop at mag-improve. Pero hindi dito nagtatapos ang significance ng paglahok ng PCG sa RIMPAC. Ang pinakamalaking epekto nito ay strategic. Ang PCG ay lumalawak ang papel bilang unified maritime security actor ng bansa. Hindi na lang sila search and rescue at law enforcement. Naging frontliner sila sa maritime defense posture, lalo na sa panahon na ang mga gray zone operations ay hindi na basta-basta may kakategoryang military confrontation. Kung titignan natin, halos araw-araw may balita tungkol sa Chinese Coast Guard sa WPS. At halos araw-araw din nating nakikita ang PCG personnel ang nakaharap, nagre-record, at nagre-report ng violations. Through their presence, ginagawang visible ang agresyon ng China. At dahil dito, lalong dumami ang international support para sa Pilipinas. Kaya ang pagdalo sa RIMPAC ay nagbibigay ng mas malaking kredibilidad sa PCG bilang isang strategic maritime force. Ngayon, ano ang aasahan natin sa PCG sa RIMPAC? Posibleng magdala sila ng isa o dalawang vessels, maaaring mga MRRV at BRP Gabriela Silang Class o PV kung operationally feasible. Magpapadala rin sila ng malaking contingent para sa training sa command and control, maritime interdiction, at search and rescue operations. Malamang bahagi rin sila ng tabletop exercises na tumatalakay sa maritime law enforcement, anti-piracy, illegal fishing suppression, at humanitarian assistance. Dahil ang PCG ay nasa unique position bilang isang humanitarian at law enforcement maritime agency, marami silang kontribusyon lalo na sa disaster response sa Pacific. Kung magiging matagumpay ang participation nila sa susunod na RIMPAC, malaki ang posibilidad na maging regular participant ang PCG. At pag nangyari yun, mas lalaki pa ang role nila sa international maritime community. Pero syempre, mahalaga ring bigyang diin na ang pagdalo sa RIMPAC ay hindi nangangahulugan ng pagtaas ng tensyon sa rehiyon. Sa katunayan, mahalaga ito para ma-develop ang robust cooperation among nations para mas mapanatili ang peace at stability. Ang Pilipinas ay isang archipelagic country na napapaligiran ng tubig. Natural lamang na ang ating Coast Guard ay magkaroon ng mas mataas na exposure at international training. At sa panahon ngayon na ang banta ay hindi na lang military, kundi kasama ang environment protection, illegal fishing, smuggling, drug trafficking, at maritime harassment, ang pagkakaroon ng mas mahusay at mas sanay na Coast Guard ay isang napakahalagang hakbang. Sa huli, ang paglahok ng PCG sa RIMPAC ay hindi lang milestone sa maritime history ng Pilipinas. Isa itong simbolo ng lumalakas na posisyon ng bansa, lumalawak na alliances, at mas matatag na pananindigan sa karagatan. Isang malaking hakbang para sa Philippine Coast Guard. Isang malaking hakbang para sa Pilipinas. Kung may gusto kayong idagdag, linawin, o ipasok sa susunod na video gaya ng script extension, thumbnail text, YouTube description, hashtags, o search keywords, sabihin lang.